Kilalang kilala ka na raw. Mula ulo hanggang paa. Ang lahat daw ng magulang ay alam na alam kung anong makabubuti sa iyo at kung ano ang makapipinsala. Magsisisi ka. Yan ang napakadalas na naririnig ng mga anak mula sa mga magulang. Lalo na yung mga anak na mga pasaway o mga anak na susuway. Labaw kung dati, nako, yung mga batang naglalaro halimbawa sa kalye, mga bagay na, alam mo, anong paglalaro sa mga bagay na nakasusugat sa kanila. Diba? Makulit, maglalaro, sinuway ang magulang, uuwi. Umiiyak-iyak habang may dugo ang tuhod at ang sasabihin ng nanay ay, anong sabi ko sa iyo? Hindi, sige, maglaro ka pa doon sa labas. Wala pa dyan yung mga iba-ibang pananakot at kung ano-ano ang lalabas doon sa iyong sugat. Maaring may lalabas sa pare, lalabas sa kambing, lalabas sa tren, at may lalabas na, sabihin na lang natin ng mga tao from a certain South Asian region. Pero gusto ko salat yung nilalabas sa kanin dyan. Yun, pagbata ka pa. At ang magulang mo naman habang pinapalo ka, ay ipapaalala sa iyo na anak, tandaan mo, ginagawa ko ito dahil mahal kita. Hindi mo pagganap ng maunawaan habang bata ka pa. Pero mga kapatid, sa ating kwento ngayon, isang babae ang tahasang sinuway ang gusto ng mga magulang at tuluyang tinalikuran ang mamanahing negosyo sa ngalan ng pag-ibig. Pero ngayon ay mukhang ang mga salitang ito ang madidinig niya mula sa ama. Sabi ko na sa iyo ano sabi ko sa iyo? Nako, mga kapatid, ito na po ang simula ng ating kwento sa araw na ito. Isang kwento ng pagmamahal, pagpupursigi, at pagpapatawad. Ito na po, sa Sana Lourdes, ang dulang pinamagatang mga retaso ng kahapon. Saan ka nga pupunta? Bakit iniempake mo ang lahat ng mga damit mo? Mag-usap naman tayo, Gonzalo. Kahit naman mag-usap tayo, hindi ka rin makikinig. Kung gusto ninyong manatili dito sa Sebuniana, bahala kayo. Pero ako, kailangan ko na umuwi sa amin. Pero bakit nga? Masaya naman tayo dito Tayong 3 pamilya, magkakasama. Pa, bakit ka nag-aayos ng gamit? Iiwan mo ba kami? Ana, malaki ka na. Nasa kolehiyo ka na. Siguro naman naiintindihan mo na hindi kami pwedeng magsama ng nanay mo. Hirap na akong buhayin kayong dalawa. Ano po? Pero... Ikaw na ang bahala sa nanay mo, anak. Kaya mo yan. Pagtulungan ninyong buhayin ang isa't isa. Pagod na ako. Gusto ko naman magpahinga. Pagod? Paano ka napagod lahat ng trabaho mo part-time? Kung hindi pa ako magtinda ng mga kakanin at pagkain, hindi tayo makakain na 3 beses sa isang araw. Buti na lang matalino ang anak mo at may scholarship. Oh, kita mo na, Ana. Tinatalakan na naman ako ng nanay mo. Pati ang hindi ko pagiging mabuting ama na isumbat pa. Alis na lang ako. Nangiinis pa. Papa, Mama, please. Huwag naman po ganito. Mag-usap kayo ng maayos. Gonzalo, please. Huwag ka naman ganyan. Huwag mo kaming iwan. Nakapagpasya na ako, Amelia. Hindi ko na kaya ang buhay natin dito sa Cebu. Ang tagal ko nang nagtitiis. Wala namang asenso dito para sa akin. Papa. Hindi ka mapigilan? O sige, lumayas ka na. Huwag ka nang babalik. Ana, ikaw na ang bahala sa nanay mo. Papa. Aalis na ako, ha? Papa. Ana?
akala ko nagbibiro lang ang gwardiya na nandito ka. Mag-aalas 9 na. Steve, Oh, si Papa. Umalis na siya. Ayaw na niya sa amin. ano? Pero bakit? Bakit pumayag ang mama mo? Hindi ko nga rin maintindihan eh. Akala ko okay naman ang relasyon nilang dalawa. Itong lately lang medyo laging mainit ang ulo ni Papa kaya nagtatalo sila ni Mama. Pero bago yun, wala naman silang ibang problema eh. Sige lang. Iiyak mo lang yan dito sa balikat ko. Ano? Gusto mo bang pumasok muna sa loob? Hindi na. Baka tulog na sila Papa mo eh. Sa bagay. Baka umepal na naman ang madrasta kong bruha. Halika. Ihahatid na kita sa inyo. Delikado maglakad sa gabi na mag-isa. Dapat, tinawagan mo na lang ako para pinuntahan na lang kita. Gulong-gulo na kasi ako eh. Si Mama walang tigil sa pag-iyak. Nakatulog na siya sa kakaiyak kaya lumabas na muna ako para magpahangin. At dito ako dinala ng mga paa ko. Wala tayong magagawa sa desisyon ng parents mo. Pero sana wag mong pababayaan ang mama mo. Kayong dalawa na lang magkasama ngayon. Alam ko. Kaya mas natatakot ako, Steve. May sakit sa puso si Mama. Baka hindi kayanin ng puso niya kung lagi siyang iiyak ng ganito. Naku, Ana. Magiging maayos din ang lahat. Morning po, Ma. Papasok na po ako. Anak, kailangan na nating umalis dito sa Cebu. Uuwi na tayo ng Maynila, sa bahay ng lolo mo. Wala nang buhay na naghihintay sa atin dito. Kahit hindi ko alam kung saan ako hahanap ng pambili ng tiket pa uwi ng Maynila. Po? Pero Mama, hindi pa tapos ang semester. 1 linggo na lang naman. Baka pwedeng mauna ka na mag-exam. 3rd year college ka na naman na. Mama, iba po ang college. Hindi po pwede ang special exam lalo na hindi naman emergency o medical issue. Baka tanungin pa ako kung anong problema ko. Hirap na ako, Ana. Wala akong makitang trabaho. Kulang ang kinikita ko sa pagtitinda ng pagkain at kakanin para sa gastusin natin sa bahay. 3 buwan na tayong hindi nakakabayad sa upa rito. Baka paalisin na tayo. Nabayaran ko na po kahapon ng bahay, Mama. Talaga, anak? Paano? Basta po, ako na pong bahala. Gagawa na lang po muna ako ng paraan para sa ticket. Pati sa ganitong mga bagay, sa'yo pa ako umaasa. Kaya ako iniwan ng papa mo. Napakawala kong kwenta. Mama, wag na natin pag-usapan yan. Okay lang na umalis tayo rito pero wag po muna ngayong linggo. Give me a few more days, Mama. Kailangan ko rin maayos yung transfer at yung scholarship ko para sa Manila na ako mag-aaral. Salamat sa pagiging maunawain mo, Ana. Kung kailan ang pinakamabilis na pwede natin pag-alis, sabihan mo ako, ha? Sige po. Sige po, papasok na po muna ako sa school. Ingat po kayo sa paglalako ng pagkain mamaya, ha? Mag-iingat ka rin, anak. Ana! Oh, bakit tumatakbo ka? Nakapang-basketball ka pa at pawis na pawis. Hindi mo man lang ako hinintay sa gym. Pupuntahan pa naman din kita after class ko. Di na ako makapaghintay. Ano yung tinext mo kanina na lilipat ka na sa Maynila, ha? Hinihingal ka na nga sa pagtakbo. Nakakunot pa talaga yung noo mo. Magkasalubong pa yung kilay mo tsaka parang pinagsakluban ka ng langit at lupa. Ano yan? Sobrang affected ka talaga? Ay, ito naman. May problema na nga ako eh. Grabe naman. As if naman hindi na tayo magkikita ulit ever. Mauna lang naman ako sa Manila after nitong SEM para makalipat ako ng school. Susunod ka naman kasi 'di ba? Doon mo naman balak magtrabaho. Oo, pero wala ka sa graduation ko? Yun lang baka nga wala. Kasi mahal ng pamasahe. Ako nga hahanap ng pamasahe namin ni Mama eh. Problemado rin kasi siya kanina nung umalis ako ng bahay. Ako na lang ang bibili ng ticket ninyo. Pati ang round trip ticket mo for my graduation kung sakaling kailangan mo na nga umalis. Bakit kasi pa-suspense pa yung graduation nyo? Next month pa. Patapos naman na yung SEM. Ewan ko nga ba. So paano? Payag ka na? Sa offer mong free airfare at round trip ticket? Oo. Siyempre, hindi. Ano naman? Steve, wag na.
Nakakahiya kaya. At saka pinahiram mo na nga ako ng pambayad ng utang namin sa bahay. Baka hindi na ako makabayad niyan sa'yo. Ayos lang kung ikaw ang pambayad utang. Sira. Basta ha? Ayag ka na. Oh, siya, sige. Babalik na ako sa court. See you after your class ha. I love you. Tamis. Sige na. Love you too. Adolfo Mendrez speaking. Hello. Ayaw mo pang sumagot. Kung prank caller ka, may caller ID tong telepono at pwede kitang ipatrace at ipapulis. Papa, Amelia? Papa, I'm sorry. Please, patawarin mo po ako. I'm sorry. Tumawag ka ba talaga para magngungoy-ngoy lang, ha, Amelia? Matapos ang 2 dekadang pagtatago mo sa akin, iiyakan mo lang ako? Papa, gusto ko na po umuwi. Iniwan na po ako ni Gonzalo. Sinvergüenza! Wala talagang kwentang tao yung Gonzalo na yan! Papa, kawawa naman po ang apo niyo, si Ana. Kung hindi man kayo maawa sa akin, kay Ana na lang, please. Ay, sabihin mo kung nasan kayo at ipapasundo ko kayo kung saan lupalop man yan ng mundo. Salamat po, salamat. Ana, bukas na kaagad kayo aalis? Akala ko ba ayusin mo pa ang papers mo for transfer at scholarship? Hindi na raw kasi kailangan eh. Sabi ng abogado ng lolo ko. Sila na raw ang bahala. Abogado pa nagpunta dito sa Cebu. Nabigla nga rin ako eh. Hindi ko naman talaga kilala ang iba kong kamag-anak. Walang nababanggit sina mama at papa nun. So, wala ka na talaga sa graduation ko. Mukhang hindi nga talaga pwede. Kasi kailangan makuha ko rin yung loob ng Lolo Adolfo namin dahil unang pagkikita pa lang namin kapag nagpunta na kami sa Manila. Sige, di bali. Kapag tapos na ang graduation, luluwas ka agad ako para magkita na tayo kaagad. Biglang ang enthusiastic mo magtrabaho sa Manila branch office ng business nyo. Tuwang-tuwa siguro papa mo, no? Sobrang saya nga niya. Lalo tuloy na buwisit si Tita Irene. O ba't dyan kayo sa labas ng gate nag-uusap? Nakaupo pa kayo sa bangketa. Pwede naman sa loob ng bahay maglandian. Good evening po, Tita Irene. Walang good sa evening dahil nandito ka. Tita, ano ba? Pumasok na kayo sa loob kung hindi pa uuwi ang bisita mo, Steve. Baka magreklamo ang kapitbahay na may mga nakatambay sa labas ng bakuran nila. Ay, nako. Kung hindi lang talaga magagalit si Papa, sasagutin ko na talaga yung matabil na dila ng third wife niya. Kala mo kung sinong socialite? Napulot lang naman ni Papa sa kabaret. Kabaret? Di ba bar lang naman ang tawag ngayon sa ganun? Basta, naiinis talaga ako sa kanya. Naka ba, pagpasensyahan mo na lang. Kulang yata sa aruga yung tita mo eh. Sabi mo nga, di ba, bait-baitan sa inyo ng kapatid mong si Nicole yan kapag kaharap ang papa mo dahil threaten siyang mapalitan kaagad. Sa bagay. Oh, tara na nga, ihahatid na kita. Ha? Ihahatid? Kala ko pa naman kikidnapin mo na ako. Huwag mo ko hamunin, babe. Baka mabigla ka kapag sineryoso ko yung biro mo. Hindi, sabi ko nga. Tara na nga. Umiyak ka talaga, babe? Hindi Uwing lang ako. Hindi naman ako magmamigrate eh. Pupunta lang ako sa Manila. Sa isang buwan, nandun ka na rin naman. Kahit na. May separation anxiety lang talaga ako. Kailan tayo magkakahiwalay na matagal? Ang OA. Steve, maraming salamat sa mga tulong mo sa amin ni Ana, ha? Masaya ako na ikaw ang nobyo ng anak ko. Pagdating mo sa Manila, magpunta ka sa bahay, ha? Opo, Tita Amelia. Mag-iingat po kayo doon, ha? At siguradong susunod naman po ako next month. Itatapusin lang po muna akong training dito sa Cebu, sabi ni Papa. Take your time. Hindi naman ako aalis eh. Mag-aaral pa rin naman ako. Sana hindi magbagong pagmamahalan at pagtitinginan yung dalawang mga anak. Mama! Wala. May iyak mama mo. Emotional talaga yan simula nung, alam mo na. Tita, ito nga po pala padala ni Papa para pasalubong sa lolo ni Ana.
Ang daming otap at dried mangoes dito ah. Salamat, iho. Pakisabi na rin sa papa mo. You're welcome po. Ay, for boarding na yung flight namin, Steve. Tawagan na lang, ha? Sige, babe. I love you. Mag-iingat kayo, ha? Love you too, kahit mas madrama ka pa kaysa sa akin. Bakit dito huminto yung kotse sa malaking mansyon na to? May fountain. Haba yung driveway sa loob ng gate. Dito po ba yung bahay ni Lolo? Dito yung bahay na kinalakihan mo? Oo, anak. Dito ang bahay ni Don Adolfo Mendres, ang may-ari ng Amana Textile Corporation. Hindi ko in-expect to, Mama. All this time naghihirap kayo sa Cebu sa pagluluto na kung ano-ano para kumita ng pera. Isa pala kayong real-life senyorita. Akala ko sa mga drama lang yun nangyayari. Napakadami mo namang sinabi. Pagpasok natin ng bahay, makikilala mo na ang lolo mo. Sana maging malapit kayo sa isa't isa, anak. Maging magiliw ka sa kanya. Tayo lang ang pamilya niya. Opo, Mama, don't worry. Charming naman ako by nature. Siguradong magkakasundo kami ni Lolo Adolfo. Amelia. Papa, patawarin niyo po ako sa lahat ng sama ng loob na binigay ko noon hanggang ngayon. Ay, matagal kitang ipinahanap. Kaso mukhang ayaw mo talagang magpakita, kaya kahit nagpapunta ako ng tauhan noon sa Cebu, hindi pa rin kita natagpuan. I'm sorry, Papa. Naging makasarili ako. Huwag na natin pag-usapan yung sinvergwensang lalaking yan. Eto na bang apo ko? Opo, Papa. Si Ana. Good evening. Mano po, Lolo Adolfo. Ako po si Ana Karina Mendres. Kaawaan ka ng Diyos, apo. Mabuti na lamang at kamukha ka ng nanay mo. Ang nanay mo na kamukha rin ng namayapa mong lola. Kapag pinagtabi ang mga litrato ninyo para kayong triplets. Gwapo din po kayo, Lolo. For sure, sa inyo ko naman ay makinis at mamula-mulang kutis. Amelia, manong-mana sa iyo tong apo ko. Bolera, halina. Sa dining area tayo magkwentuhan habang kumakain. Anak, apo. Opo, Papa. Mabuti naman at nagkasundo ka agad ang maglolo. Pagka-abrasyete pa sila naglalakad papunta ng dining area. Nagagalak ang puso ko na makita ang dalawang mahal ko na magkasama. Sa wakas. Good morning, Mother! Bubuksan ko tong ilaw, ha? Ang dilim naman dito sa kwarto mo, Senyora Amelia. Ayan, binuksan ko na yung ilaw, maliwanag na. Kaso parang tulog ka pa kahit ako hindi nakatulog dahil sa laki ng silid ko. Para akong real Disney princess. 4-poster bed at nasa gitna ng kwarto ang kama. Sa mga palabas sa TV ko lang to dati nakikita. Mama, grabe ngantok naman yan. Lalapitan na kita para gisingin talaga. Bakit parang hindi gumagalaw si Mama kahit anong gising ko? Mama! Mama! Wala siyang pulso. Wala nang hininga mula sa bibig niya. At nanlalamig na rin ang kamay niya, Diyos ko. Hindi! Hindi pwedeng mangyari to! Mama! Mama ko! Ana? Steve, si Mama. Mama ko. I'm sorry. Babe, hindi ko alam ang sasabihin ko. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit hindi ka nagsasalita nung ang mama mo yung nawala. Ganito pala kasakit. Sobrang sakit.
Iyak mo lang yan, Ana. Pero kahit gaano kadaming luha may iyak natin, kahit gaano pa katagal, hindi pa rin mababawasan ang sakit. Sige lang, umiyak ka lang. Hanggat may luha pang kayang pigayin ang mga mata mo. Sabi ng doktor, cardiac arrest daw. Hindi na kaya ng puso ni Mamang lahat ng sama ng loob na dinanas niya ng mga nakaraang buwan. Ana. Sabi ni Lolo, baka gusto lang daw muna ako maihatid ni Mama kay Lolo para hindi ako mahirapan na mag-isa. Hanggang sa uli ako pa rin ang iniisip ng mama ko. Wala talagang kapantay ang pagmamahal ng isang ina. Unconditional love. Sana lang, alam ni Mama na mahal ko siya. Ako, alam yan ni Tita Amelia. Huwag ka magduda. Steve, nasasaktan ako pero galit na galit din ang puso ko. Hindi ko mapapatawad si Papa sa ginawa niya. Dahil sa kanya nawala ang mama ko. Dahil sa kanya nasira ang magandang buhay na meron sana si Mama nun. Ana. Tama nga si Lolo. Sinvergüenza si Gonzalo Mercado. At hindi ko siya gustong makita pa kahit kailan. Ana, Apo, akala ko dito magdi-dinner ang nobyo mo. Hahabol na lang daw po. Papunta na raw po siya, Lolo. Natagalan po kasi siya sa meeting niya with some investors ng company nila eh. Mabuti na lang at masipag at maalam sa negosyo si Steve. Patutulungan ka niya kapag ikaw nang mamamalakad ng textile corporation natin. Nag-aaral din naman po ako mabuti at saka may sorpresa ako sa inyo. Ito po. Nakalagay pa talaga sa kahon, ha? Ibinalot mo pa sa asul na gift wrapper. Gusto mong pahirapan ng matandang ito sa pagbubukas ng kahon na nakaribon pa. Lolo naman, nagre-reklamo ka pa eh. Hanggang tenga naman yung ngiti mo. Eto na, binubuksan ko na nga ang regalo. Aba, ano ito? Graduation program? May label markers pa. Napakasigurista mo talaga at organized, Apo. Siyempre naman po, Lo. Mana ako sa inyo eh. Oh, nakita niyo na po ba? Magna cum laude? Wow! Ang galing talaga ng apo ko. Manong-mana sa akin. Tama ka. Dapat nga talagang ibalot ito dahil napaka-espesyal nito regalo mo. Para po yan sa inyo ni Mama. Sana po napasaya ko kayo pareho. Ako? Siyempre naman. At sigurado kong nakangiti din sa langit ang mama mo. O siya, kumain ka na at lumalamig na ang soup. Pag-usapan natin ang celebration pagdating ng nobyo mo. Sige po, Lo. Kain na rin po kayo. Congratulations, Uli, babe. I'm so proud of you. Thank you. So, the real battle begins tomorrow ba ang peg ko? Hindi mo pa rin nakalimutan ang sinabi ko nung nagsimula na ako magtrabaho? Hindi pa rin, no? Ang yabang-yabang mo kaya nun. Sabi mo, handa ka na sa mga hamon ng buhay empleyado. Magiging taxpayer ka na rin sa wakas. Oh, kayang-kaya kita, di ba? Ay, pagkapit pa ba talaga ako sa dibdib noon? Ganyan ba ako ka-proud sa sarili ko? Oo naman, no? Mas malala ka pa nga eh. Alam mo kung sino kang mag-e-empleyado, eh, manager ka naman agad nag-start sa trabaho mo. Hindi ka man lang nag-office clerk muna. Business management ang tinapos natin, hindi naman clerking. Uy, walang ganong course. Bakit? Ikaw ba magsisimula sa pinakamababang posisyon? Akala ko ba ayaw ng lolo mo? Oo nga raw, ayaw niya. Pero pinagkalat na niya sa buong company through company memo na magsisimula na ako bilang apprentice niya. O diba? Apprentice to the president agad ang peg. Malinaw pa sa black and white na sinabing ako ang papalit sa kanya. Knowing your lolo, hindi naman papalag ang mga tauhan niya. Tama. Oh, tara na, uwi na tayo kasi bukas pupunta pa tayo ng sementeryo kay Mama. Siya, sige. Magpaalam ka na sa friends mo. Okay, sige. Eh, tumatawag si Manang Lolit. Oh? Hello? Ha? Ano po? Sige po, pupunta na ako. Oh, Ana, bakit? Ano nangyari? Steve, si Lolo'y sinugod nila sa ospital. Nahihirapan daw huminga. Naku, halika na. Puntaan na natin.
kayo. Tinakot niyo ako ng sobra. Okay lang ako. Bakit dyan ka natulog sa sofa? Sana nagpadagdag ka ng kama rito sa VIP room para nakahiga ka ng maayos. Lolo naman. Dapat nga hindi ako natulog dahil binabantayan ko dapat kayo eh. Napasanda lang po ako eh. Ayun, napapikit na pala ako. Ay, ikaw talaga. Para kang si mama mo. Masandal kahit saan ay nakakatulog. Hindi mo naman ako kailangan bantayan. Hindi naman ako tatakas. Si Lolo naman nagbibiro pa. Kinabahan ako ng bongga kagabi. Alam niyo ba yun? Kumusta po ba kayo? Teka, ipapatawag ko muna yung doktora. Lalabas po muna ako sa nurse station. Ay, huwag ka nang lumabas. Yan, pindutin mo yung call button dyan sa may gilid ng kama mo. At sabihin mo na kailangan ng nurse at doctor. Eto po pala. Ayun po, napindot ko na. Nurse and doctor, please. Pag mayaman po kasi ito, may pa-intercom pa, ang sosyal. Ana, apo, ipinapaalala ko lang kung sino ka. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ko. Maliwanag ba? Mayaman ka. Sosyalin ka. Lolo naman ayokong marinig yung mana-mana na ganyan. Matagal pa kitang makakasama, okay? Mag-aalaga ka pa ng apo mo sa amin ni Steve. Huwag mong pangunahan ng nobyo mo, ha? Nag-propose na ba? Masyado kang paladesisyon dyan. Well, kapag hindi po siya nag-propose this year, ako na lang ang mag-i-initiate. Proactive naman ako kaya di ko naman mag-adjust. Ikaw talaga, apo ko. Buti natatagalan ni Steve yung sense of humor mo. Bakit po, Lo? Kanal humor po ba? Ganun po ata talaga kapag laki sa kanal talaga Yan na pala ang doktor. Mamaya na tayo ulit magkulitan, ha? Sige po, Lo. Bakit naman po aga na pagpupunta niyo ng abogado? Naantok pa po ako. 7:00 pa lang ng umaga. Gusto ko nang maisaayos na ang lahat. Reading ng last will and testament ko ang gagawin ngayon ng abogado. Ano? Bakit naman kailangan ngayon na agad? Matagal ko pa kayo makakasama, Lo. Mabuti na yung sigurado. At gusto ko rin na nandito ako kapag nalaman mo kung ano ang mga nasa testamento ko. Grabe naman po kayo, Lolo Wala man lang introduction tsaka opening remarks. Closing ceremony agad gusto nyo. Napakadaldan mo talaga. Paano mo papasunurin ang mga tauhan natin kung ano-ano yung pinagsasabi mo? Ganito lang naman po ako, Lolo, kapag kinakabahan ako Kasi naman ayoko nga po talaga kasi ng ganito. Ayoko nang mag-isa. Kapag nawala po kayo, mag-isa na lang po ako sa buhay at pati dito na rin sa bahay. Bilisan mo ng pagiging proactive mo kay Steve. Baka sakaling umabot pa ang isang apo sa tuhod. Lolo talaga Basta, wala na reklamo. Ngayon, malalaman mo kung gaano kalaki ang iiwanan ko sa iyong pera at mga ari-arian. Para lamang sa nag-iisa kong apo. Lo, wag naman may pa-speech pa. Iiyak na nga po ako ngayon Naway maging kasangkapan ng ipapamana ko para kahit papaano maging maligaya ang buhay mo, apo. Ayoko maghirap ka kagaya ng 20 taong paghihirap na dinanas ng iyong mama nung nawala siya sa poder ko. Thank you po talaga in advance, Lolo. Pero ayoko pa rin pong marinig yung reading ng testament niyo Wala ka nang magagawa dahil nandiyan na si attorney. Maupo ka lang dyan at makinig, ha? Ana, kumain ka naman please. 1 linggo ka ng ganito. Baka magkasakit ka na niyan. Andito na nga ako sa dining room, di ba? May pagkain na nga sa harapan ko. Ano pa bang gusto mo? Babe naman, huwag mong titigan ng pagkain. Sumubo ka kahit kaunti. Lugaw na nga lang yan Malulungkot ang lolo Adolfo mo kapag nakitang nagkakaganyan ka. Paano pa niya makikita wala na nga siya? Iniwan na rin ako. Hana naman, umiyak ka kung gusto mo pero huwag ang ganyan.
ayaw mo kumain at galit ka lang lagi. I will grieve the way I want to. Bakit ba pati pagluluksa ako pinakikialaman mo pa? Ay, naku, alam ko mahirap. Pero kailangan mong kayanin. Huwag mo ko awayan dahil hindi ako papatol sa galit mo. Nandito lang ako. Andito pa ako. Malas ba ako, Steve? Bakit lahat ng mga mahal ko iniiwan ako? Ikaw, baka naman iiwan mo rin ako. Magsabi ka na lang ng maaga. Naku, never yan mangyayari. Ikaw lang ang mahal ko at ikaw lang ang babae para sa akin noon, ngayon at sa mga susunod na araw. Hindi ako gagaya sa tatay ko na ang daming naging asawa. Sabi na nga ba, walang permanente sa mundo eh. Walang kasiguruhan ang mangyayari pero ang sigurado ko, mahal kita. Hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Lalo na ngayon malungkot ka dahil sa pagkawala ni Lolo Adolfo. Kaya kumain ka na, please. Hindi ko talaga kayang kumain, Steve. Patutulog na lang ako. Sumubo ka lang kahit 3 subo, ha? Please, para sa akin. Sige na. Pero pababayaan mo akong matulog pagkatapos, ha? Oo. Basta kumain ka lang muna. Hello, babe. Ana, ang engagement dinner nila Nicole. Sa hotel sa Makati, 7 p.m. Ano, susunduin kita around 5? Kailangan ba tayo magpunta doon? Inagaw na nga nila yung reserve slot natin sa simbahan. Inunahan na nga nila tayo sa plano natin pagpapakasal this year. Pupunta pa tayo sa engagement dinner nila? Alam ko, nakakainis naman talaga. Pero half-sister ko man sa ibang ina si Nicole, kapatid ko pa rin yun. Basta, pagpunta na tayo kahit umuwi na tayo kagad. Pag-iisipan ko. Thanks, babe. Ano, dumating na ba ang sekretary mo na bago? I think nasa HR pa. Tumawag kanina sa akin yung HR at sinabing inaayos lang daw yung access ng ID badge niya sa office tours. Okay. Balitaan mo ako kung okay ba o kailangan natin maghanap ng bago. Okay, kahit pangatlong sekretary ako na to within this year. Pati sekretary ko, iniiwan ako. Sana tong isa, matyaga naman tsaka makasundo ko, no? I-manifest na natin yan, Ana. O basta, susunduin kita later. Okay, sige, bye. Good morning, Miss Ana. Good morning, Grace. Nice name. Thank you po. Back to business. Sa may labas ng opisina ko ang table mo, ha? Yes po. Since wala kang proper transition into this role, familiarize mo na lang muna ang sarili mo sa environment for today. Check mo yung files and records na nasa desk mo. Just call me sa intercom if you have questions, okay? Okay po. And hindi ko alam kung anong narinig mo from HR o kung sino man dito sa opisina tungkol sa akin. Pero sinasabi ko na sa'yo na totoo lahat ng yon. Stricto ako pagdating sa trabaho. Naintindihan ko po. Okay, you may go. Tatawagin na lang kita kapag may kailangan ako. First impression ko kay Grace, I like her. Siya lang ang nakausap ko na nakatingin sa akin ng diretso habang ganito kasungit ang aura ko. Sana lang magtagal siya sa trabaho. Napapagod na rin ako magpalit ng sekretarya. Ana, dito ka muna. Kukuha lang kita ng cocktail drinks. Thanks, Steve. Ay, ako papalapit na yung madrasta mo. Huwag mo na lang pansinin. Babalik ako kaagad. Hi, Ana. Ay, nandito ka pala. Napakaswerte naman namin at naambunan kami ng presensya ng isang heredera. Good evening po, Tita Irene. By the way, kapag umattend ka ng kasal ni Nicole, huwag mong sasaluhin ng bulaklak, ha? Pag-isipan niyo muna ni Steve kung magpapakasal nga kayo o hindi. Marriage is a lifetime choice. Hindi pwedeng makipagpalitan sa iba ng asawa. Salamat po sa payo kahit hindi ko naman kailangan. Ana Karina Mendres. Nauna kong marinig yung pangalan mo, naisip ko na pamilyar ang apelyido. Pero nang mabalitaan kong ikaw nga ang anak ni Amelia Mendres, ay na-realize ko na kung bakit ang init ang dugo ko sa'yo noon pa. Alam nyo, hindi ko po alam kung bakit parang gigil na gigil kayo sa akin. Dati akala ko mahirap lang ako eh. Pero ngayon na hindi na ako mahirap, parang mas
mas galit pa kayo. Bakit po ba, Tita Irene? Kung pwede mo lang sanang tanungin ang nanay mong patay o kaya ng lolo mo na patay na rin, baka maliwanagan ka sa tunay na pagkatao ng nanay mo. Tita Irene, tawag ka na ni Papa. Okay, aalis na ako. Pero bago yon, Ana, I suggest do your research kung bakit ang init ng dugo ko sa'yo at sa nanay mo, ha? Okay? Bye! Anong trip nun? Umamoy pa at nakangisi na parang asong ewan. Babe, bakit namumula ka sa galit? Kakagigil talaga yung madrasta mo. Kung hindi lang nakakahiya sa papa mo at sa kapatid mo, baka napatulang ko na yun. Ano naman kaya pinagsasasabi ng Irene na yun na mag-research ako? Pasok. Miss Ana, may nagpadala po nitong brown envelope. Ilapag mo na lang dito sa mesa ko. Ah, by the way, aalis tayo mamayang 4 ng hapon. May surprise inspection ako sa factory ng mga tela. You may go. Okay po, Miss Ana. Fairness dito kay Grace, ha? 4 months na siya, hindi pa rin sumusuko. Mukhang matindi ang pangangailangan niya sa trabaho na pagtitiisan niya yung masungit at seryosong amo. Andito na pala yung resulta ng investigasyon na pinagawa ko tungkol sa relasyon ni na Mama at Tita Irene. Tagal ng feedback. Sana naman mapala ako dito. Marriage contract. September 8, 1998. Ang mga kinasal, Gonzalo Mercado at Irish Villafrancia. Si Papa ba yung Gonzalo rito? At Villafrancia rin ang maiden name ni na Tita Irene. Ano ba to? Nanginginig ang mga kamay ko. Teka, may iba pang laman tong envelope. Nag-message ang private investigator. Ano? Tama ba tong nababasa ko? Ayoko maniwala dito. Baka gawa-gawa lang to ng investigador para bayaran ko sila. Hindi ako naniniwala dito. Hindi! Miss Ana, okay na po ba kayo? Masama po ba ang pakiramdam nyo? Miss Ana? Ha? May sinasabi ka ba, Grace? Tinatanong ko lang po kung masama po ba ang pakiramdam nyo. Pwede naman ako na lang magpunta sa factory. Ipapahatid ko na lang po kayo sa bahay kung gusto nyo. Okay lang ako. Marami lang talaga akong iniisip. Tawagan mo yung supervisor dun sa pupuntahan natin. Sabihan mo na wag mo nang uuwi. Sige po. Miss Ana? Pwede ko po bang sagutin tong personal kong tawag? Baka po kasi emergency. Go ahead. Hello? Ano po? Si tatay? Sige po. Oh, Grace, ano yun? Bakit ka nanginginig? Anong nangyari? Ang tatay ko po kasi sinugod sa ospital. May terminal cancer po siya sa buto. Saan ospital? Sa St. James Hospital po. Mang Carlo, doon po tayo. Pero... Ihahatid ka namin sa tatay mo, okay? Salamat po. Nasaan kaya dito si Grace? Naiwan niya yung cellphone niya sa kotse ko kakamadali niya kanina. Sana naman okay lang ang tatay niya. Ay, ayun! Nasa dulong kama pala sila. Pupuntahan ko na lang. Tay, bakit po kasi sinubukan niyo pang bumangon? Alam niyo naman na hindi niyo kaya maglakad. Bedridden kayo. Hindi pwedeng lagi niyong susubukang tumayo dahil mauulit yung pagkahulog niyo sa kama. Mas mahirapan kayo niyan. Nakatakip pa kayo ng unan sa mukha ngayon. Ayaw niyo makita ako habang pinapagalitan ko kayo? Ha? Ganun ba? Grace? Miss Ana, tay, sandali, nandito yung boss ko.
Naiwan mo kasi yung phone mo sa kotse ko. Inihatid ko lang. Sige na, aalis na rin ako. Salamat po, Miss Ana. Ana? Anak? Ikaw? Ikaw ang tatay ni Grace? Tay? Anong anak? Grace, siya ang sinasabi ko sa'yo na bunsong kapatid mo. Si Ana. 2 taon ang tanda mo sa kanya. Anong kapatid? Wala akong kapatid at hindi kita kilala. Aalis na ako. Ibig sabihin, totoo ang mga nasa envelope. Yung birth certificate ng isang bata na ipinanganak din noong taong 1998 at anak ni Gonzalo at Irish ay si Grace. Totoo ang sinabi sa text message na kabit ni Gonzalo si Mama Amelia. Miss Ana, sandali lang Wala po. akong sasabihin sa'yo. Pero ako marami. Please, mag-usap tayo o kaya si tatay ang kausapin mo para maintindihan mo ang nangyayari. I don't care. Ayaw kitang makausap. Huwag ka na rin pumasok bukas. You're fired. At walang kumpanyang tatanggap sa'yo dahil hindi ako papayag na magkaroon ka ng perang pantustos mo dyan sa tatay mo. Ana, tatay mo rin siya. Mag-usap kayo, please. Para malaman kung totoo? Oh, para saan? Anong magagawa ng katotohanan sinasabi mo? Iniwan ako ng tatay mo. Ilang taon na siyang wala. 4 na taon lang siyang nawala sa'yo. Pero sa akin, 2 dekada ng buhay ko, wala siya. Kayo ng nanay mong kabit ang sumira ng buhay namin ng nanay ko. Aba, so ano magbibilangan tayo? Patagalan ng presence ng tatay, ganon? Sa'yo na lang yung tatay mo. Kasalanan rin niya kung bakit naghirap ang mama ko. Kung hindi niya inakit si mama at hinayaang mamuhay sa kasalanan, hindi masisira ang buhay namin. Ana, mamamatay na si tatay. Mga gamot na lang ang bumubuhay sa kanya. Wala akong pakialam. Ana! Ana, sabi ni Manang hindi ka nag-dinner. Kanina pa ako tumatawag sa'yo, hindi ka sumasagot. Ito, may dala akong sushi. Favorite mo. Tara na muna sa dining? Babe? Nakita ko na si Gonzalo Mercado. Ang papa mo? Ang taong sumira sa kinabukasan ng mama ko at nagpalungkot sa buhay ni Lolo Adolfo. He's dying. At ang nakakatawa pa, sekretary ko yung anak niya. Ano? Ang Grace na sekretary mo na sabi mo kasundo mo, kapatid mo pala? Hindi ko nasabi sa'yo pero napaimbestigahan ko na si Gonzalo. Hindi ko lang pinaniwalaan na ang namayapang kapatid ng madrasta mo palang tunay na asawa ni Gonzalo. Kaya palang init ng dugo sa akin ng tita Irene mo. Sandali lang ha. Oh, napapahilot ka yata sa sentido mo. Sumasakit na rin ang ulo mo? Paano pa ako? Pati puso ko masakit. Kiramdam ko, buong buhay ko isang malaking kasinungalingan. Kaya pala hindi kami magka-apelyido. Kaya pala imbes na Mercado, Mendres ako. Siguro ayaw ng mama mo na... Ayaw niyang maging Mercado ako dahil hindi naman ako lehitimong anak. Tama lang yung ginawa ni Mama. Mas gusto ko maging kapangalan si Lolo Adolfo. Marahil yung pagpatol sa may asawa na rin ang pinag-awayan ni Lolo at Mama nun. Ngayong alam mo na ang totoo. Anong balak mo ngayon? Balak kong magtanggal ng stress. Sige na, maligo ka na. Pagkatapos mo, tulungan mo ako mag-relax, okay? Mga 3 round. Sabi ko nga bibilisan ko ng maligo para makarami. Bukas na umaga na natin pag-usapan ng mga bagay-bagay ha. Sige na, bilisan mo na. Napagod ka? Oo, inumaga na tayo. Sabi ko 3 round lang. Naka-hair the way lang ang fiancé mo. Ang saya mo, no? Siyempre, namiss kita. Sobrang busy mo kasi. Babe, samahan mo ko sa hospital Yan ba talaga ang gusto mo? Ayoko nga sana Tsaka ayoko talaga siyang makita. Then don't go to him. Sundin mo kung anong magpapatahimik sa kalooban mo, Ana. Revenge.
pahihirapan ko sila. Ay, naku, babe naman. Hindi ko hahayaang makapagtrabaho ulit yung Grace na yan. Gusto ko, lumuhod sila ng tatay niya sa harapan ko. Humingi sila ng tawa dahil sa sama ng loob na dinulot nila kay Mama na naging dahilan para atakihin siya sa puso. Ana! Kung makabalibag ka ng pintuan, parang opisina mo to Bakit ka pinapasok ng gwardya? Lumayas ka! Hirap na si tatay. Hindi ko siya madala sa ospital para maipagamot dahil wala akong mahanap na trabaho. Naubos ang mga ipon ko pero ikaw... Hindi ko na problema yan. Mamamatay si tatay kapag hindi ko siya nadala sa ospital, Ana. At sa ngayon, walang ibang paraan kundi hingin na tulong mo. Textile Corporation to, hindi charitable institution. Please! Kahit pa utang na lang. Desperado na ako. Hello? Ano? Oh, ano Grace? Nabitawan mo pa yung phone mo. Oh, nanginginig ka. Ang kapitbahay namin ang pinag-uusapan ko magbantay kay tatay. Tumawag. Ana, wala na si tatay. Tuluyan niya na tayong iniwan. Ana, nakita ko sa labas si Grace. Gusto ko rang makausap. Sige, papasukin mo dito. Dito na lang kami sa sala. Okay, pagkatawag ko sa kanya, mauna na ako sa kwarto. Sige. Ana, Upo ka. Diyan ka na lang sa katapat ko na sofa. salamat. Kumusta ka? Ako, okay lang. Ikaw ata ang dapat kong tanungin yan. 1 linggo na simula nang mailibing si Gonzalo. Ano plano mo? Baka maghanap ng trabaho. Nagpunta pala ako rito para iabot sa yung sulat na to ni tatay. Yan ang huling habilin niya bago raw siya nawala ng hininga na makarating ang sulat na yan sa'yo. Sige. Aalis na ako. Ang cellphone number ko, hindi naman nagbago. Basta tumawag ka lang kapag may kailangan ka. O kahit kapag gusto mo lang ng kaaway. Grace, Tayo na lang dalawang natitira. Lahat ng mga magulang natin wala na. Dapat nga Ate Grace ang tawag mo sa akin eh. Pero okay lang. Take your time. Basahin mo na yung sulat ni tatay. Tawagan mo na lang ako ah. Steve, matutulog ka na? Nawili ka naman yata dito sa kwarto ko. Hindi ka na ba uuwi sa bahay niyo? 3 buwan na lang naman ikakasal na tayo. Nagpa-practice lang ako. Puro kakalokohan. Patabi na. Oo naman. Kanina pa nga kita hinihintay. Tara na dito sa mga bisig ko. Umalis na ba ang bisita mo? Oo, kanina pa. Inabot lang to. Tara, basahin natin tong sulat ni Gonzalo. Oh, gusto mo ba na ako na magbasa? Pwede ba? Oo naman. Kahit ano para sa mahal ko. Akin na ang sulat. Mahal kong Ana, patawad sa mga kasalanan ko sa inyo ng iyong mama. Naging makasarili ako. Hindi ko naisip ang magiging buhay ninyo dahil sa pagkakaroon ko ng unang pamilya. Malaki man ang pagkakasala ko kay Grace at sa nanay niya, makapal pa rin ang mukha ko na dagdagan ng kasalanan yun at pahirapan sila mag-ina dahil sa karamdaman ko. Nang malaman ko na mayroon akong kanser, bumalik ako kay Irish at kay Grace para hindi kayo mahirapan ng inyong mama. Lumayo ako para hindi na ako maging pabigat pa sa inyo. Dahil sa pag-alis ko, naging miserable ang mama mo at yun ang isa sa mga pinagsisisihan ko. Wala kayong kasalanan ni Grace, anak. Naging makasarili ako at piniling mamuhay sa kasalanan at dahil dito, nadamay kayong mga anak ko. Umaasa ako na balang araw, mapapatawad mo rin ako. Nagmamahal ang iyong Papa Gonzalo. Galit pa rin ako. Pero napapagod na ako magalit, Steve. Gusto ko sanang gumaan ng bigat na nararamdaman ko dito sa dibdib ko.
Pasok. Miss Ana, nasa labas ang mister mo. Sinusundo ka na. Sige, lalabas na ako. Pero 5 p.m. na. Miss Ana pa rin ang tawag mo sa akin? Akala ko ba pagpatak ng alas 5 tapos ng working relationship nating magkapatid? Kapag tinawag mo na akong ate, aalisin ko na rin ang miss. Ate Grace, sige na. Tara na sa labas. Sama ka na sa amin ni Steve. Mag-early dinner tayo. Naku, wag na. At ang tamis-tamis ninyong dalawa, nakakainggit. Mukhang tatanda na lang akong dalaga at maghahabol ng mga pamangkin ko sa'yo. Ang uoy mo ate, 28 ka pa lang no? 1 year pa lang naman kaming kasal ni Steve. May chance ka pa para makahabol or pwede ka ring sumabay. Hanapan niyo muna ako ng boyfriend. Nag-shortcut ka naman masyado to baby. Sige, dahil dyan, agad-agad ipapareto kita sa business partners ng asawa ko. Sige, aasahan ko yan ha. Ang dami mo namang in-order, babe. Sigurado ka mauubos mo ba lahat ng yan? Oo naman. Sobrang gutom ko kaya, as in sobra. Ay, babe, bago yung lahat, kunin mo yung maliit na envelope na puti sa bag na pinabitbit ko sa'yo kanina. Nandun sa bulsa, sa harap. Yes, boss. Eto na, kinukuha ko na po. Binubuksan ko na rin at ano tong nasa loob? Ana? Ana! Ana! Sayang, hindi ko na-video yung expressions ng mukha mo. Una, nakakunot yung noo mo na nagtataka ka kung ano yan. Tapos biglang nagulat ka. Laki pa bigla yung mata mo. Sunod, ang lapad ng ngiti mo na parang kang nanalo sa loto. Nanalo talaga ako sa loto, mahal ko! We're having a baby! Ipapa-frame ko tong bumunting papel na may first picture ng anak natin. Magkakababy na kami na asawa ko. Ano ba? Huwag ka maingay. Nakakahiya mo. Nagtitinginan sila sa atin. Sobrang saya ko. Salamat at natupad ang pangarap natin dalawa na magkaroon ng buo at masayang pamilya. Ikaw din ang nagpakita sa akin na kahit ang anak sa labas na kagaya ko, pwede rin palang magkaroon ng maayos na pamilya. Kaya rin pala nating magmahal ng buo at tapat kahit dysfunctional ang relasyon ng mga magulang natin. Basta walang iwanan ang motto nating dalawa. Oo naman, babe. Nauuhaw na ako sa kadadaldal natin. Inom nga muna ako. Ay, teka. Bakit white wine yung nasa baso mo? Dapat orange juice lang. Teka, tatawag ako ng waiter. Tubig lang o juice, ah? Fizzy water lang yan. Walang alcohol. Grabe, ihanda ko na ba yung sarili ko sa pagiging overly protective baby daddy mo? Oo. Abantayan kita. Forever.